Magandang araw sa inyong lahat! Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong Sunday, June 8, 2025. Alamin natin ang status ng low pressure area na patuloy ang mataas na tsansa na maging bagyo, pero may pagbabago sa galaw at direksyon nito, habang ang habagat ay inaasahang lalakas pa sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman palaging updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang low pressure area na ating binabantayan ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, medium chance pa rin ang posibilidad nitong maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Batay sa datos ngayong umaga, huling namataan ang LPA sa layong 115 kilometers sa hilaga ng Virac, Catanduanes, o 285 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Patuloy din ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa mga rehiyon ng Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, Aurora at Quezon, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng LPA. Posibleng magkaroon ng flash floods at landslides sa mga lugar na ito dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Sa Metro Manila, Mimaropa, natitirang bahagi ng Visayas, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, pati na rin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, asahan din ang maulap na panahon na may mga pag-ulan. Ito ay dulot ng habagat at may banta rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Posible ang mga panandali ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Mag-ingat po sa posibleng pagbaha at landslide, lalo na tuwing hapon at gabi. Naglabas na rin ng weather advisory ang PAGASA para sa araw na ito. Ayon sa ulat, yellow warning o 50 to 100 millimeters ng ulan ang posibleng maranasan sa mga sumusunod na lugar: Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Patuloy na nasa yellow warning ang Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Pagdating ng Martes, June 10, inaasahan pa rin ang ulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Romblon at Antique. Maaaring tumaas pa ang rainfall accumulation sa mga lugar na bulubundukin o mataas ang elebasyon. Mas matindi ang epekto kung may natitirang tubig baha mula sa mga nakaraang ulan. Ayon naman sa forecast ng European model, hindi inaasahang mabubuo ang bagyo sa silangan. Sa halip, tatawid ito sa Luzon bilang isang LPA. Posible itong lumakas at maging bagyo sa bahagi ng West Philippine Sea. Hindi na rin ito hihilahin ng isa pang bagyo dahil sa panibagong LPA na sumusunod mula sa silangan. Ganon din ang ipinapakita ng GFS model ng Estados Unidos. Ang LPA ay tatawid sa Luzon at posibleng maging bagyo sa kanluran. May isa pang LPA na aangat pahilaga. Mas malakas ang ipinapakitang development sa GFS pero pareho ang epekto. Mas malakas na habagat at mas maraming ulan. Kaya kahit hindi direktang tumama sa kalupaan ang mga sistemang ito, posible pa rin ang matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Tandaan natin, marami pa rin ang pwedeng magbago sa mga forecast habang lumalapit ang sistema. Kaya't manatili tayong nakaantabay sa mga susunod na ulat. Dito lang sa ating channel para sa pinakabago at pinakaimportanteng impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.